Aray. Hi guys! Okay, masakit ng pa ako. Galing ako sa gym and I decided to puntahan itong ipapakita namin sa inyo. Kasama ko si Calvi, si Chico. Chico, say hi! There, ano? There, hi, oh. Hi, oh, in the camera, oh, there, oh. Hi! Mayumi, say hi! Hi! Chico, Calvi! Come! Tara, guys. Galing ako ng work and I did not actually plan na pumunta dito. Pero, alam nyo naman tayo, pag meron tayong mga gustong gawin, kailangan natin mag-motivate sa sarili natin. So, ngayon, dinaanan ko ulit yung area ng bahay ni Mayumi. First time ko makikita ni Ate Buji eh. Mamaya tatanungin natin si Ate Buji. Ano sa tingin niya. So, sinama ko si Chico tsaka si Calvi. Chico, are you excited to see Mayumi's house? Yeah? But you don't look excited. Can you show us excited face? Wait lang. Up. Wait lang for mama. Wala na si Calvi, guys. Nauna na si Calvi. Okay, pasok tayo dito sa loob. So, dito muna tayo sa labas. Ate Boji, you can turn on the light. So, dito muna tayo sa labas, guys. So, etong bahay ni Mayumi, I decided to get this one last year. Yeah, ito yung mga, mga iniisip ko na, lagi kong iniisip. Every time na bumabangon ako araw-araw at nagbibenta. Kasi isa ito sa reason na kailangan ko maghanap buhay. And as you can see from the outside, sa labas, that's how it looks. So, basically, 3 bedroom siya. And the space is good para sa kanila. And kinuha ko to guys para talaga kay Mayumi. Parang regalo ko sa kanya ba sa lahat ng paghihirap na dinanas niya with me. So lahat ng mga oh no, we don't touch the things, love. Put it. Patingin ang grapes mo, be? Which one? Oh, you show them. What do you have? Okay. So anyway, tara, ikot tayo. So bigyan mo kayo ng house tour. Once again, ito ay bahay ni Mayumi at ng mga anak ko na on process pa siya. Pero successful na yung pagkuha ko nito, guys. Isa to sa mga focus ko ngayon sa pagtatrabaho ko, sa mga extra racket ko, sa lahat-lahat. Kapag ka-feeling ko pagod na pagod ako and I feel like, I'm not motivated enough, pumupunta ako dito para ipaalala sa sarili ko na I'm working for the right thing, for the right purpose. So dito guys, ganyan siya. Model unit lang to. So yung kay Mayumi mismo na unit, hindi pa siya natatayo. Pero within 5 years, inshallah, magiging ready na rin yung kay Mayumi na bahay. So habang hindi siya tinitirahan, I'm going to see kung anong gagawin natin doon. Pero, ayan, magka-count sila ng oras. Ano yun? 3 p.m.? Ha? Ay, out na yun. Kala ko alas 3 na nga po. Ayan. So ganyan siya kalaki from the outside. Ngayon, pasok tayo, guys. Bigyan ko kayo ng tour. Balik mo yan doon, anak. Kinuha ni Chico yung yung fake na prutas. So, eto model house lang to, guys, para makita nyo lang sa loob. Tara, pasok tayo. Okay. Walang ilaw, ate. Op, do not touch. Op, do not touch. Uy, walang ilaw. Ching, ching, ching. Wala? Wala. Uy, madilim man, guys. Makita ba dyan? Okay. So, nung binili ko tong bahay na to, guys, meron po siyang libre na gamit ni Lola. Tawag ko gamit ni Lola kasi masyado siyang antik tingnan. So, eto, Ate Boji, libre to. Ay, ang niya, eto libre. Eto ang bahay ni Mayumi. Anong sabihin mo? Salamat po. Tulungan po kita magbayad. Ano sa tingin mo, Ate Boji? Okay ba ang bahay? So nice. Uy, pero hindi pa to tapos kasi yung kisame niya hindi pa napinturahan. So, para lang to makita natin yung full setup ng bahay. So, dito sa living room, guys, hindi naman siya kalakihan, pero enough space na siya para mag-enjoy. Ayan, mag-enjoy yung mga bata. May enough space sila manood ng TV. Ay, balik niyo yung prutas lang, ga. Hindi yan sa atin. Pero, wait lang. Tingnan natin dito. Okay. Dito kasi sa labas, wala siyang kusina sa loob. Yun yung downside nitong bahay na to. Pero naglagay naman sila ng, dito tayo sa labas, naglagay sila ng parang dirty kitchen.
So, ang mangyayari nito para magkakaroon ulit kami ng extension room from the outside. Kapag natapos yung bahay ni Mayumi, papadagdagan ko na lang ng extension dito para gawing dirty kitchen / kusina. Tama ba yun? And then, yung dito na lang na space, pwede siyang gawing dining area at saka sitting area. Ginalaw ng mga bata yung mga gamit sa model house. Pero, binigyan nila kami ng free. Nung binili ko tong unit, binilhan nila kami ng free na sala set at saka closet. So, at least, di ba, merong free. Masarap pa rin yun kapag free yung mga bagay, hindi na kailangang bilhin. So, pasok tayo dito. Medyo madilim, guys, ha. Try natin dito if may ilaw ba. Wala rin. Wala pa siyang linya ng kuryente. Buksan na lang natin. Sorry, guys, medyo madilim yung house tour ninyo. Ayan, sorry. Pero eto, bedroom number 1. Ito yung sinasabi ko sa inyo na free cabinet. Ayan. So, etong bedroom number 1, guys, yung space niya, yun yung nagustuhan ko. Kasi, kahit na hindi naman siya masyadong malaki, enough naman yung space ng mga bedroom. Parang nai-imagine ko na hindi siya masyadong masikip. Pangit kasi masyado pag masyadong maliit yung space tapos sa kwarto, hindi siya relaxing. So, eto yung bedroom number 1. Then, merong shared na shower. Shared na shower. Wala din kasing kuryente. Patingin nga ako. Okay. Wala rin kasing kuryente. Pero, sa shared shower at saka sa toilet / bathroom, kompleto na siya, guys. Meron na siyang sink, meron na siyang toilet. So, provided na yan. Kasama na yan siya sa bahay. Anong problema? Ha? Ang shower is... Andito ang shower. Dapat mauna yung mauna dapat yung toilet dito bago yung shower sa gilid. So, yung napansin ko sa model house nila is dito hindi ko siya nagustuhan yung layout ng toilet. So, ang gagawin ko, kakausapin ko na lang yung mga construction workers and magre-request ako kung pwede ilipat nila yung shower sa pinakadulo, then yung toilet sa gitna, then sink. Kasi I'm much more comfortable that way. Pero titingnan natin pag dumating yung araw na gagawin yung bahay ni Mayumi. Dito naman tayo sa bedroom number 2. Sa bedroom number 2, malaki pa din siya. And tingnan nyo naman to, guys. They used the model house. Naglagay sila ng double deck. Mom, I want this bed. You want that bed up? Okay. When we move in this house na lang, ha? Sa taas ka. Pero mag-ingat ka kay mahulog ka dyan. Oh. Mataas yan, Calby. See, mataas. O down na. Ikaw, Chico, saan ka? Sa taas o sa baba? Baba. Sa baba ka? Sa baba. O sa kwarto ka ni Mama? Kwarto ni Mama. O, baba. Sige daw, be. O. Baba na daw, sabi ni Chico. O. Dahan-dahan lang. Okay. 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 So, ang space niya, guys, okay na okay pa din. Once again, meron pa din tayong libreng wardrobe para sa bedroom number 2. So, nagagandahan ako dito sa bahay na to. Nung nakita ko siya, talagang sabi ko, pwedeng-pwede to sa mga anak ko. Kasi, alam nyo na, guys, isa sa regrets ko at saka regrets ni Mama is yung hindi niya talaga kami na provide ng bahay na talagang amin. Don't forget something. Look. Which one? In the bedroom here. Where? Bedroom or toilet? Toilet. So, eto guys, ang bedroom number 3 or ang master's bedroom. Mom, bye. No. I want to Loko. So, eto ay ang master's bedroom. Pasensya na at medyo madilim. So, sa master's bedroom, ganun pa rin yung setting niya, pero mas malaki na yung bedroom this time. I believe nasa 4 by 3 ang bedroom, ang master's bedroom. Malaki siya, malaki. I love the space of the master's bedroom. I can breathe sa size niya, so masaya ako dito, guys. Then, maganda din yung view niya. Sana lang hindi tayo matabunan ng kapitbahay. Ngayon, maganda pa yung view. Tara, lapitan nyo, guys. Ayan. Kita nyo ang view ng Mount Matutum sa labas. Ayan. Ayun. Yun yung reason, guys, ba't maganda yung view from this house.
Pero hindi mo pa alam kasi marami ka pang kapitbahay eh. So unless magpadagdag ka ng second floor at third floor, then magkakaroon ka ng magandang view. Pero eto, meron din siyang free cabinet. Ayan, meron siyang free cabinet. Then the rest, ako na yung magpo-provide. Then dito meron akong sariling, ako talaga. Sa master's bedroom, si Mayumi may sarili siyang shower, toilet, ganun pa din. Hindi ko gusto yung layout. Madilim, hindi ko mapapakita sa inyo, pero hindi ko gusto yung layout ng bathroom nila. Ano na nangyari? Put it back, please. Put it back. Wishy. Now. No. Oh, lagay mo dyan sa tray. Another one pa. Will it Ate, pwede kayo mag-walking dyan. become Chico, pwede kayo mag-walking. Go. Mag-walking kayo sa labas. Kunin ko muna yung mansanas, guys. Yes, you can walk lang. Sige na. Okay. You're gonna stay here? No? So, ano pa ba yung free nila? I think yun lang. Nabutan ko si Ma'am Julie. Yeah. Akala ko ito talaga yung model house. Ay, actually, wala kaming model house kasi Oh, yun man talaga. Ang Oh. problema, may nagtira na. Yes. kinuha talaga. Oo, So, di ba yung pulis ang lumili? Oo, Okay. yung babae. Nabutan ko guys yung aming Hi! sa kanya nakapangalan yung mga model Oo, houses yes. actually, Julie. Nag-chicken. Salamat. Lagi, as in. Mama Yumi, come say hello, dali. Hi! Ito ang reason ba't ko binili yung bahay. Yeah. Si Mayumi. Mami! Hi! Hindi siya kubi. Yan. Babe, magpa-picture ko sa baby, babe. Hi, Mayumi. Ay, naku, napagod na yung mga bata, guys. Para namang sila yung nag-vlog. Yes, this is nice. Favorite ganyan ni Chico, right, Chico? It's not my favorite. Okay, Yakult na lang. Yeah, eat this man. Okay, I'll have that. Anong sabihin? Thank you. Salamat. Nagdala ako ng snack nila, mabuti na lang. So, hindi na kami magtatagal, guys. Pero bago kami umalis, sabihan ko lang kayo about yung sukat ng bahay. Okay ang mic? Okay. So, etong bahay, guys, basically, ang kanyang lot measurement ay 107 square meters. Tapos, yung mismong bahay, ang measurement ay 58 square meters. So, yung bahay namin kung saan kami nakatira ngayon, it is 61 square meters. Tapos, yung lupa ay 150 square meters. Mas malaki yung bahay namin doon. Pero, you can see naman the difference pagdating sa price. So, doon sila nagkakatalo. Pero, dahil yung developer nung bahay na to is private, mas
At saka bago lang silang nag-develop ng housing, mas nakamura talaga ako nung kumuha ako sa kanila. And I'm happy I did kasi nakikita ko talaga guys, tumatayo na yung bahay ng dahan-dahan. So, alam ko merong iba dito na very hesitant na kumuha ng ganitong klaseng property kasi kesyo ganito, baka scam, baka hindi totoo, baka hindi matayo yung bahay. Marami naman kayong ways para malaman kung legit ba talaga yung katransact ninyo. So ako guys, sa office talaga ako pumupunta and then talagang pinupuntahan ko yung site mismo. So bago ako nagbayad at nag-decide, pinuntahan ko talaga tong site na to. And I believe every 2 months, dumadaan ako dito. Medyo malayo siya sa bahay namin, mas malapit siya sa bahay ni Madam Ten Gives. To the city center ng General Santos City, nasa 20 minutes kung walang traffic. So, ang unang tinayo na bahay is ito, yung may kulay, yung may pintura. Ayun. Yun yung pinakauna, which is na-sold na siya. And ngayon, meron nang nakatira. Then, sinunod nila, ito. At saka ito, yung pinasok natin kanina. Then, ngayon, merong bagong tinayo doon sa may likod. So, anyway, other than wala siyang kusina sa loob, for me, okay lang. Kasi mas gusto ko yung bahay pag walang kusina sa loob. Sorry? Your knee hurts. You fell down? Okay, wait lang. Wait lang ha. Okay, mas gusto ko yung bahay na walang kusina sa loob kasi ayoko talaga na nagluluto sa loob ng bahay. So, tingnan natin dito guys. Merong iba akong kilala, no, yung mga ini-invest nila ay lupa. Yung mga hindi subdivision type. Sa akin kasi parang ang hirap na bumili ng lupa na ikaw pa mag-iisip ng water, ikaw pa mag-iisip ng electricity. Kaya kung meron akong choice, mas pinipili ko yung ganito, yung subdivision na siya. Kasi na-workout na nila yung plano ng tubig, ng kuryente, ng mga daanan, everything, security, lahat. Ayan. So, tingnan natin dito sa gilid. Back to back ata itong mga bahay dito Pero ganyan siya sa likod. Plain wall lang siya sa likod. Ayan. Ito merong duplex. Ito naman yung duplex nila. Pero pang ano lang siya, pang couple. Couple, magjowa kayo, pwede single, or kung may isa kayong anak. Pero pag more than that, masikip na talaga siya guys. Gusto ko yung mga bintana na malalaki. I love that. Sa isang bahay, gusto ko malalaki yung bintana kasi mas madaming natural sunlight yung papasok. Ang ganda pa naman ng sunset dito guys. Look. Yan yung sunset. Sobrang ganda. Ayan. So inshallah, in 5 years time, pwede na siyang tirhan. Pwede na siyang lipatan. Etong pinakita ko nga pala sa inyo na bahay, nabili na pala yan siya. And yung gamit sa loob, pinayagan kaming pumasok. Pero, ano na siya, siniset up na siya ng dahan-dahan ng may-ari. Kaya pala, medyo, yung mga gamit ay hindi talaga pang model unit. Pero, okay lang kasi magpe-prepare daw sila ng model unit talaga nila this month or next month. So, pag naayos yung model unit mismo, babalik tayo dito at magkakaroon ulit tayo ng another house tour na mismong sinet up na ng kanilang housing developer. Ayun. Yung mga bahay naman dun sa likod ay mga tinatawag nilang low cost or pinakamura na bahay at lupa. Pero maliit na din talaga siya. Tsaka iba yung kanyang, iba yung style ng bahay. Pagdating sa bintana, pagdating sa loob. Hindi ko pa siya napasok. Maybe next time guys, pagbalik natin dito for the next house tour, papasukin natin siya. So anyway, it's already past 6 p.m. So aalis na kami. And didiretso na kami sa bahay ni Madam Ten Gives kasi malapit lang siya dito. Ayan, tara, let's go. Alright guys, sa wakas kami din ay nakabalik na. Dito muna kami magwi-weekend sa bahay ni Madam Ten Gives.
para makapag-banding naman yung mga magpipinsan. So, ngayon naglalaro na sila. Pero, bago ko tapusin itong episode na to, ay aking babasahin itong mga nagpa-shoutout. Na-realize ko kasi minsan, nakakalimutan ko. Gusto ko talaga mag-shoutout, pero nakakalimutan ko, guys. So, gagawin ko na lang dito, and then kung may question, sasagutin ko na lang din. Okay. So, sa last episode natin is, doon ko sinabi sa inyo yung about sa passport. Ngayon, merong mga nag-comment dito. Etong comment na to, parang 2-3 beses ko nang nabasa. May nagsabi, from Jesus Alarang, sabi niya, Princess, I have noticed Calby has a stutter, or Calby stutters. Noted at Auntie's vlog. In this vlog naman, parang wala naman siyang stutter. I love the 3 kids and your family. I know how it is to be a single parent. I salute your effort. Never look back and move forward. Maraming salamat sa comment mo. That's really nice. I want to answer about the stuttering. Now, thank you so much sa inyong concern. Alam ko hindi lang ikaw yung naka-notice nun. Medyo parang 3 na yata kayo eh. Pero yung stuttering kasi ng mga anak ko, guys, may napansin ako dyan. Si Chico before, nag-stutter din siya. And I noticed, at first, parang kinabahan ako kasi akala ko hindi na siya mawawala. Pero, it was just a phase. Feeling ko, malaki yung factor na naririnig nila yung iba't ibang klase ng dialect sa Pilipinas. Nagla-learn sila ng Tagalog. Ngayon, minsan naririnig nila ako mag-Bisaya. Minsan naman, Ilonggo. So, it affects their language. So, etong pag-stutter ni Calby, hindi actually ako worried. I believe it is just a phase kasi nga marami siyang naririnig na iba't ibang lingwahe. At the same time, he's trying to communicate using Tagalog nowadays. So, okay lang yan. Feeling ko mawawala lang din yan siya. Anyway, maraming salamat. Next is from Simply Marg. Sabi niya, Princess, ang swerte ni Giselle at ni Boji sa'yo dahil natulungan mo sila at the same time, nabigyan mo sila ng opportunity. You treated them like your own family, kaya hanga talaga ako sa kabutihan mo as mother at the same time, yung pagiging strong woman mo. God bless your family. It's not ours, this is medicine, man. Not for you. This is medicine for Tito Jerry. Okay? No. Okay. So anyway, yun ang sinabi niya. I am also happy. I'm happy na excited sila sa mga mangyayari nilang mga local and international travel, inshallah. So, maraming salamat sa comment mo. Next is kay Ma'am Angel D. Hope. Eto, solid talaga to guys, ever since. Si Ma'am Angel, maraming salamat po. Sabi niya, wow, I will pray for you to go back to Thailand na sana kasama si Miss Giselle. Naalala ko noong si Joseph, kinuhanan mo ng passport, na-surprise pa nga siya. Ay, yes, totoo yan. So, inshallah, like I said, kung mangyayari talaga na masasama natin si Miss Giselle sa Thailand, then that will be very, very exciting next year. Abangan ninyo yan, guys. Kasi kami ni Miss Giselle ay magbibenta sa Bangkok. Kami ay magbibenta ng, hindi ng laman namin, guys, ha, ng mga damit. Ayun. Next is, napansin nila yung pagdampot ni Giselle sa bread. Sabi, natawa ako nung dinampot ni Giselle yung bread. Ako din natawa kasi ang cute ng kamay ni Miss Giselle pumasok dun sa screen ng camera para dumampot ng bread. Tapos dahan-dahan niyang inakyat yung tinapay. Akala niya hindi siya nakikita. So, Miss Giselle, hi sa'yo. Na-appreciate nila yung kamay mo na dumukot ng tinapay. Next is si Ma'am Amelita. Ito si Ma'am Amelita, last natin ngayong gabi. Sabi niya, idol talaga kita, ma'am, sa lahat ng adhikain mo sa mga anak mo. Maraming salamat po. Lagi kong sinishare sa inyo yung mga challenges ko, ups and downs ko as a single mom and as a parent. Sa lahat ng mga nakakaintindi, nakaka-relate, maraming salamat po. Alam ko hindi tayo magkatulad ng parenting style, pero at least our goal and purpose is to make sure that our children are okay. Yun lang naman yung mahalaga dun eh. Then sabi ni Ma'am Emelita, sana mapansin mo din ako, Ma'am Princess, pa-shout out si Beth Oriendo from Malolos, Bulacan. Maraming salamat, guys. Ayun. So, wakas okay na yung heart ko kasi nag-greet ko na yung iba sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na panonood ninyo sa mga kwento ng aking buhay as single nanay sa aking 4 na kulot, half African, half Filipino children. At ayun nga, guys, natapos din ang aking pagbisita naman sa area ng bahay ni Mayumi. Once again, hindi po yun nabubulol. Hindi po yun mismo ang bahay ni Mayumi talaga. Yun ay already bought ng isa pang may-ari na pinayagan ng kaming pumasok sa loob.
Pero hindi talaga yun yung mismong unit na para kay Mayumi. Ang sabi sa akin ni Ma'am Julie, na isa sa naka-in-charge dun sa isa sa in-charge sa pag-develop ng whole subdivision, malapit na daw guys. So sobrang excited ako, malapit na daw talaga. Abangan nyo yan. Yung talagang pagpasok, pagtungtong namin sa bahay ni Mayumi. And yeah, yung ating magiging sariling house tour. Anyway, nagtanong sa akin si Calvin, nag-concern siya. Sabi niya, bakit daw may bahay na si Mayumi? Na si Mayumi daw ay baby pa. Binilhan ko ba daw siya ng bahay nung buntis pa daw ako at nasa tiyan ko pa, yung kapatid nila. Sabi ko, piniprepare ko lang para naman sa kanila. Then alam niyo ang sagot ni Calvin sa akin, bakit hindi ka ba namin makakasama in the future? Kami lang ba yung titira dyan sa bahay na yan? So bigla akong natouch sa tanong niya kasi nag-worry siya na bakit ko daw yun piniprepare para sa kanila lang. At bakit daw lagi kong sinasabi na kay Mayumi, sa kanya, sa mga kapatid niya, nasaan daw ako, saan daw ako pupunta, guys. So anyway, maraming salamat. Sana ay nag-enjoy kayo sa episode na to. And let me know what you think, you guys. Maraming salamat din sa nanood sa recent episode natin. Sana ay nag-enjoy din kayo. And of course, we'll see you guys on the next one. Much love, the Yigas.